Yes, yung yung kaso ay isinampa ng aming makinatawan mula sa Federation of Free Farmers at saka sa Magsasaka Party List sa Ombudsman. Ito ay na-file nung January 9 for graft and corruption laban sa pinaka-pinuno ng Bureau of Plant Industry, si Director Glenn Panganiban, kay Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs at lahat po ng kanilang mga tauhan na kasangkot dito sa palagay namin maanumalyang hindi pagpatupad doon sa utos ng ating Pangulo sa ilalim po ng Executive Order na 93 na ipinalabas noong Agosto 29 ng 2025. Sa ilalim kasi ng order na ito ay nagtakda ng 2 buwan, yung pong buwan ng September at saka October last year, na sa loob nitong 60-day period na ito, ipinagbawal yung pag-aangkat ng bigas dito sa Pilipinas dahil sang-ayon po sa EO 93 sa ating Pangulo, sobra-sobra na talaga ang pumasok at patuloy na pumapasok na imported rice sa Pilipinas. Na ang resulta ay dahil po sa oversupply ay masyado ang pagbagsak ng presyo po ng palay, lalo pat umpisa po ng anihan. Ito po mga buwan po ng September, October. So maliwanag ang intensyon ay ipagbawal muna ang importasyon, tulungan ang ating mga magsasaka para hindi lalo silang mababaon sa pagkalugi. Subalit, nung ipinalabas po na yung guidelines upang ipatupad ang EO 93 ng Bureau of Plant Industry sa pamamagitan ni Director Panganiban, nakasama po dito sa pagpapatupad ang Bureau of Customs, taliwas na taliwas po doon sa iniuutos ng EO 93 sapagkat pinayagan po ng BPI na makapasok pa rin ang napakalaking kantidad ng importasyon. In fact, noong September, ito po yung first month ng 2-month period ng import ban. Ang pumasok na suma total na imported rice is roughly 340,000 metric tons. Na halos katumbas ito ng pumasok na bigas na legal nung previous month ng August. So, ang malaking tanong sa amin ay, anong klaseng import ba nito? Na halos kaparehas po yung volume na pumasok na bigas. At imbis na matulungan ng ating partner, lalo pong nagpabagsak ng presyo po ng palay. Kasi nakuna din namin sa Philippine Statistics Authority na nung yung buwan ng September ay bumagsak yung presyo ng palay by about 9%, no? From 17 pesos and 11 centavos noong August of 2025, naging na lang po yan 15 pesos and 60 centavos in September. So, maliwanag po na hindi po sinunod ng BPI at saka ng Bureau of Customs yung itinatadhana ng EO 93. At dahil po doon, masyado po nasaktan ng ating mga farmer at isa po itong batayan sa sa pagsampa namin ng Corrupt Practices Act dito po sa mga nasabing mga opisyal. Ang tinutukoy namin ay yung buwan ng September na siyang umpisa ng import ban to take effect sa mga buwan ng September at saka October 2025. At yung figures ng aktual na nakapasok na bigas nanggaling mismo sa Bureau of Customs. So mismo Bureau of Customs, inaamin nila na pumayag sila na makapasok itong volume ng bigas. In effect, kabilang sila sa Bureau of Plant Industry sa pagsuway doon sa utos ng Presidente. Kaya pwede bang isang kautusan o guideline ng BPI sa pamagitan po ng memorandum na ipinalabas ni Director Panganiban noong August 14, 2025,
pwede ba na ito ay sumuway o lumabag sa isang kautusan mismo ng presidente? A mere administrative memorandum by a bureau director cannot supersede, di ba? Yung executive order ng presidente na may pwersa po ng batas yan, especially among the branches ng executive department ng bansa. So dahil po diyan, maliwanag na hindi lang po sinaktan ng BPI at ng Bureau of Customs yung kapakanan ng ating mga magsasaka, kundi po ay hindi nila sinunod ang kanilang tungkulin na dapat tuparin ang utos ng presidente. So that is direct violation of a presidential order. Ito rin po ay gross negligence sa kanilang tungkulin na ipatupad talaga ang batas at wag magbigay ng special na pabor sa mga importer na nakinabang dito sa in effect nabigyan sila ng exemption sa import ban.